So ayan guys, ito yung dinala dito. Ito yung DG mixer. Ito, Sakura 735. Naayos na natin to. Ito lang yung problema niya. Driver transistor sa kanyang relay. So ayaw tumunog dahil yung relay niya is ayaw mag-function. So ito lang yung kinalawang yung dalawang transistors. So pinalitan na natin ng bagong pesa. So na-fix na natin yan. So ito naman yung kanyang mixer niya. Testing natin guys kung meron din ba itong problema. Yan. So brand name pala nito is Hollywood. Yan, Hollywood yung brand. Yan, makikita natin. So meron siyang source selector. Merong line 1 and phono 1. Dito rin sa isa line 1 and line 2 and phono 2. So dito sa taas meron siyang master label display. Yan. Meron siyang graphic equalizer. So 5 band na graphic equalizer. Meron din siyang USB flash drive input. So ito naman yung channel 1, channel 2, channel 3, channel 4 and channel 5 na volumes para sa phono and line. Ito naman yung master volume niya. So ito yung kanyang power switch. So meron din siyang graphic equalizer switch. Ito naman yung talk over. Ayan. So dito sa baba meron siyang crossfader or balance. Ito naman yung monitor. So ito yung stereo and mono output. So ito yung selector para marinig mo sa headset. Ayan. Sa ibaba niya ito guys. So medyo kinalawang na. Check natin sa likuran. Meron siyang fuse sa 220. Ito yung line 1, line 2, line 3, line 4. Yung panglima na channel is microphone pala na input. Kaya kita natin dito is meron lang siyang 4 channel dito. Ito siya guys, 1, 2, 3, and 4. Ito yung kanyang output patungo na sa amplifier. Yan. So testing natin to, yung kanyang mixer no, dito sa kanyang Sakura. So sisit muna natin dito yung Sakura niya tsaka mixer. Siset up muna natin. So yung Sakura niya, kinabitan natin yung speaker. Ito yung test natin speaker. Ito yung Joson mid-vocal 10 inches. Tapos itong mixer niya, kakabit na lang natin dito sa kanyang outlet. Yan. So yung setup dito, ito yung output. Kita natin output. Direct to sa kanyang amplifier. So kabit natin yan dito sa B tayo. Gagamit tayo ng B. Tapos yung input. So channel 1 muna. Channel 1, line 1. Ito dulo sa cellphone na to. Titest natin siya guys. Natin yung Sakura. Dito tayo sa B. Yan. Push natin. Power natin yung kanyang mixer. Oops. Walang power yung mixer guys. So ito mga guys, nalinisan na natin. Medyo marami di yung alikabok na tanggal natin no. So ito lang pala yung kanyang laman. Ang kagandahan sa mga mixer dati is malaki na parts yung ginamit. Mga transistors, resistors. Kumpara sa mga mixer ngayon na mga SMD na yung ginagamit. Yan. So dito guys, dahil walang power yung mixer niya, mag voltage checking tayo. Gamit tayo ng tester, AC. Basta kuryente yung testera natin, AC tayo guys. Yan, AC. Point tayo sa 250. Testiran muna natin yung test bulb natin. Idadaan lang natin sa test bulb.
Ito siya guys, test valve natin. Testiran mo natin test valve, mayroon bang output. Yan. So, merong 220. Yan. Saksak natin to yung plug ng mixer. Ayan. So, hindi lang natin i-power on yung switch. Direct tayo tester sa kanyang main. Kasi ito yung plug niya. Duman sa fuse. Tapos duman sa switch. So, testiran natin yung dalawang pin. So, dito tayo sa isa. Dito na mainboard. Tapos dito sa isa sa fuse. So, walang pumasok na kuryente. Yan. So, alam na natin yung problema nito. Itong plug wire niya. Palitan natin itong kaniyang wire. Palitan natin ito ng plug. So, stay tuned mga guys. So, ito, pansin natin yung kaniyang wire is kinain ng nag-moisture na siya guys. Oh. Yan. So, dito lang sa may dulo, may problema siguro. Yan. Male plug na lang yung papalitan natin. So, ito guys, pinalitan natin ng male plug. So, saksak natin, try natin guys. So, dumaan-daan tayo sa test valve. Check natin ulit, AC, kung may pumapasok na ba na kuryente. Yan. So, kabila po ito. Isa na sa fuse, isa dito. Yan. So, meron na siyang pumapasok na AC. Try natin i-power on. Yan. May ilaw na yung kaniyang dito. Label display. Yan. So, tatry natin testingan kung meron bang audio. So, ito guys, naka-connect na natin yung mixer patungo sa amplifier. Kinabitan na rin natin ng speaker. Yan. So, makikita natin, naka-connect na po yan sa mixer. So, nasa line 1 pa tayo. Test natin kung gumagana na ba siya. So, ito yung master volume. Ito yung channel 1 volume. So, gumagana na siya guys. Check natin yung EQ. So, hindi nag-function yung EQ. Yung switch EQ. Yung switch niya parang naglo-lose contact rin. Ayan. So, jumper natin yung switch para magamit yung graphics. So, ito guys, na-jumper na natin yung switch dito sa kaniyang equalizer. Ito. So, magagamit na natin yung EQ dito. Ayan. Test natin yung EQ. Up natin yung master volume. Dito tayo sa channel 1. Nalinisan na rin natin yung faders niya. Ginamitan lang natin ng lacquer thinner. Up natin yung EQ. Dito tayo, channel 2 naman tayo. Channel 2. So, malinis na yung mga volume niya.
channel 3. Ito, channel 3. Channel 4 naman tayo guys. Channel 4. Ito, 4. So, okay to guys. Ibalik na natin yung kanyang front cover tapos itong mga faders knobs niya. So, ito mga guys, nabalik na natin yung kanyang cover tsaka mga knobs niya. So, test natin. Power. So, master volume. Channel 1. So, EQ. Yan. So, condition na ulit yung mixer ni Bossing. Yan. So, overall guys, okay na yung stereo DJ mixer ni Bossing. Yan. So, magagamit pa to guys. So, kadalasan ginagamit to dati sa mga radyo puno, mga turntables, DVD. Kung meron kang dalawang DVD, mix mo. So, yun lang po guys, no. Maraming salamat. God bless. Ingat tayong lahat.